Bacoor. Ito na guys, ang SM Bacoor. Ayan, narating din natin si Ems. Nasaan ka na? Ayan si Ems. So, nandito na ako sa Bacoor. SM Bacoor before store opening. Yun po ang sinabi ko sa'yo. Tablea. Wow. Dark chocolate. Proudly Davao made. Akala ko po dito lang gawa. Davao po pala ito. Magkakano po yung tablea? 595. Ilang ano po yun? 30 pieces po, 500 grams. Ito yun. Yes, ma'am. Pero ang laman po nito, 10 pieces lang siya. okay. At saka cheaper siya. Yes, ma'am. Oo, magkano lang po siya? 20, ma'am. 220. Okay na po, 10 pieces na. Dark chocolate cacao de Davao. Ayan siya, 10 pieces. Ito, cacao, coffee, chocolate. Wow! Oo, chocolate ko. Ano to, callets? Mocha, coffee, chocolate. Magkano po isang jar ng ganito? Ito po, yung ganyan. Magkakano po yung isang jar? 390, ma'am. 390. Pero marami na po yan, oh. Pag nagtitimpla po, mga ilang teaspoons po ang masarap. 3 to 4. Okay. So, ito, this is what? Cold choco drink na tag na 90. Available cold drinks. Siguro itry ko to. Ito naman, available hot choco, 90. Edi yung ano na lang, yung hot na lang. Sige po, isang hot choco. Para masarap. Ito, may 50%, may ano pa yun, 70% dark chocolate, 65% may mint flavor. At saka may chili din, 70 na dark chocolate, may peanut butter, may lahat sila same price. 185 po, ma'am. 185 isang ganito. Yes, ma'am. Yes, and it's a bar. Malaking bar of chocolate. Dito na ako nakakita ng ganito. Saan pa po ba, aside from here, Sa South Mall. sa South SM Mall, South SM South Tanza. Mall, at saka sa Tanza. Tanza. Pero wala po sa MOA. Wala. Opo, kasi tagal ko na, kahit sa Aura, parang wala ako nakikita ng ganito po 3 eh. branch lang siya, ma'am. 3 branches lang. Saan po yun? Dito, South Mall, Tanza. South Mall, Tanza, and dito sa Bacoor. Wow, grabe. Kaya meron tayong nakita, nahanap ngayon guys. Bago po. Okay. So, eto yun. May bago. May bago tayong nakitang cacao de Davao. So, hindi naman siya, it's not a product actually of Bacoor, but it is here. Meron sila dito at sabi po ng ating magandang storekeeper, okay, ang sabi niya po ay 3 branches lang ng SM ang meron sa Tansa, dito sa Bacoor, at saka doon pa sa South Mall. Ayan. So, sige. So, I think kukuha po ako ng May sample muna. Sige po. Coffee mocha? Mocha coffee. Ayan. And that is 300. How much po? 370. Gusto nyo pong subukan, meron tayo sa ready to mix na siya, mocha coffee chocolate. 170 grams siya. And the price is 100. How much, ma'am? 195. Ayan siya. Yung isa naman, yung nasa jar is 300 grams. Nibs. Ano naman po itong cacao nibs? Ang cacao nibs ay nangunguya. Kinakain na siya, ma'am. Kinakain na siyang ganyan, parang nuts, pero hindi mapait. Mapait siya, ma'am. Mapait siya. Kaya yung isa, ma'am, may coated. May coated. Ito, Isa, ma'am. Ito, ma'am, yung plain lang. nibs. Yung Opo, nibs. mapait siya, pero Ito is coated 70% dark Coat- chocolate. Medyo matamis. medyo matamis yung coated na 70%. Ito Yes, talagang pure. Pure. Pait. Okay, mapait siya talaga. Unsweetened. Depende kung anong style ang gusto nyo. So, magkano po yung mga ganito? Yung mga nibs? 210, ma'am. 210.
Okay. At saka, it's 200 grams ang jar, per jar. Ayan siya. So, kakaiba, no? And may mga bagong produkto po tayo. Yes po. So, susubukan natin yung hot chocolate. Yes, 90 pesos lang po siya. Pero I'm sure it will be very refreshing. Guys, binili na natin 90 pesos. Ayan. It's still hot, of course. So, ayoko naman pong kumuha nitong frozen pa. Okay, mas masarap pagka a little warm. So, medyo antay-antay natin siyang maging not too hot. Ayan, bago inumin. Ayan. So, wag kang mamadali kasi once ginawa yung hot choco drink, talagang mainit yan. Antay-antayin mo siyang lumamig bago mo siya inumin kasi talagang mapapasok ka dyan. So, meron dito triple combo brownies naman po. Ayan, very colorful. Yung ube Silvana, buko pandan, sambo Silvana, 65 lang. Original Silvana, ito rainbow cupcakes. Merong brownie bites at saka lemon blondies. Ayan po, at dito po yung kanilang mga brownies. Yan, masasarap. 45 per, at saka may box din po yan. Apo, sige po, thank you. Ayan, may chips pala. Sesame chips. Ito po yung ating brownies na sesame chips. 105. Bigay na lang sa akin ng 100 kasi first customer po ako. Ayan, yung sesame seeds niya po on top. May black at saka white sesame seeds. Okay, so pair po natin dito sa ating dark choco na hot choco drink. Okay. Welcome guys to Bacoor. SM City, Bacoor. Kita niyo po? Turista tayo eh. I think yun na ang mga tricycle na sinasabi nila. Ayun pa yung dalawa. Bayan diya, Jack. Bayan. Papuntang bayan. Sa simbahan ng St. Michael's. Yan, tama. Pista bukas sa bayan. Kaya hindi na tayo makikisabay dun sa kapistahan. Ngayon na lang po tayo magsisimba sa St. Michael's. So, galing po ng SM Bacoor. Sasakay ka ng tricycle. Then, turn left yung tricycle. Ito po yun. Ito po ang papuntang bayan. Bacoor Bayan. Ang pasok pa po. Subdivision na po ito, kuya. Anong subdivision po ito, kuya? Abay po, abay. Bay? Abay po, abay uno. Abay Uno. Abay Uno. Okay. Sa Abay Uno. Tricycle galing sa SM Bacoor. Abay Elementary School. Habay. Hindi abay, habay. Okay, magsushortcut daw po tayo dito, sabi ni Kuya. Dito tayo dumaan sa habay. Okay, parte pa rin po ng Bacoor, Cavite. San Miguel Arcangel, Happy Fiesta. Totoo, bukas po yon.
September 29. Kasabay po ng Mooncake Festival, ay Moon Festival pala. Opo, magkasabay sila. Eto, ayan. Ang specialty po dito ay mga mussels and oysters. Oo, mga seafoods kasi malapit lang siya sa dagat dati. Pero ngayon, na-reclaim na yata. According to history, inilipat daw ni Father Gomez yung main door ng simbahan. Okay, facing the west, yung facing doon sa dagat. Dito po paharap na sa kabila para hindi po abutin ng tubig dagat pagdating ng high tide. Kasi dati po inaabot eh. Ayun, may eroplano. Saan yun? Hindi ko nakagip. Ayun po. Ito may bridge dito. Ang mga talahiban pa dito. Talahiban. At least may grills pa dito. So, ayan, maliliit na mga bahay-bahay. Dito po sa subdivision. Up and down naman din. Siguro tigda 20 square meters sa bawat isa. Pero up and down. Ayan po, hindi na daw habay. Daang bukid na dito. Ako, ito na ang simbahan. Wow, ng San Miguel. Wow, welcome to San Miguel Church. Papasok tayo. Ayan, ipapasok tayo sa loob ng simbahan. Okay, bukas po ang kapistahan ni San Miguel Arcangel. Ayan na po, simbahan po. Salamat kuya. Wow, ang ganda. Ito po. Salamat po. Ito po bayad. Ay, bonus na ako kaya. Ito kuya, salamat. Pag-vlog pala mag-yato. Opo, wala pa pong income. Salamat po. Ayan o. Salamat po. Sarado. Ayan, tuwing Webes ang araw ng debosyon kay San Miguel. Webes pala. Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Thursday. Katulad din po na kay St. Jude. Kasabay pala sila. Okay, sa loob ng misa, bubunot ang pari ng isang numero at kung sino ang may hawak, siya ang tatanggap sa imahe ni San Miguel at darasalin ang panalangin ng pagtanggap. Iuuwi nila sa kanilang tahanan ang imahen at ang buong pamilya ay magdarasal ng chaplet ni San Miguel sa loob ng 7 araw. Sa pagdating na muli ng Webes, kanilang dadalhin ang imahen sa simbahan at darasalin ang panalangin ng pagpapaalam pamilya, buong pamilya pala upang isalin sa mabubunot na pamilya ang imahe ni San Miguel. Ganyan pala ang kanilang dito sa San Miguel. Ayan po oh. Ayan ang lumang simbahan ng San Miguel Arcangel. Andun siya sa taas oh. Pero ewan lang kung pwede pa tayong pumasok sa loob. Ayan, dyan ang belfry. Yung Philippine flag po ay kanilang ibinagayway dyan. They unfurled the flag for the first time na naka-red po ang itaas. Yan po. So, simbahan ng Bacoor, dating bisita ng Cavite, Puerto, sa panahon ni Obispo Juan de Arquedera. Naging parokya sa patronato ni San Miguel Arcangel sa pamamahala ni Padre Jose Jimenez.
Enero 1752. Sinira ng mga Ingles, mga British pala, na sumakop sa Cavite, Oktubre 1762. Muling ipinatayo, nangyari sa bato at kahoy noong 1774. Idinagdag ang retablo, patio, kampanaryo at bautisterio sa panahon ni Padre Domingo Sevilla Pilapil. 1788 to 1820. Nagpatayo ng bagong kumbento sa panahon ni Padre Mariano Gomez. 1843, ayan po yung si Father Mariano Gomez na isa dun sa Gumbursa. 1843, pinalakihan niya ang simbahan sa tulong ni Arkitekto Felix Rojas. 1863 to 1870. Wow, mga ilang taon din po iyan, 7 years, no? So, nalipat sa pamamahala ng mga Recoleto, kaya itong simbahan na to naging Agustinos Recoletos, kalaunan. 1872, itinaas ng mga revolusyonaryo ang watawat ng Pilipinas sa kampanaryo. Ito nga po yung kampanaryo na iyon. 31 Mayo o May 1898, nasira sa digbaang Pilipino at Amerikano. 13 Hunyo 1899, nalipat ang pagmimisa at mga banal na gawain sa tahanan ni Don Juan Cuenca nang inokupahan ng Iglesia Filipina Independiente ang simbahan. 1902, muling naibalik sa pamamahala ng simbahang Katoliko alinsunod sa utos ng Korte Suprema noong 1906. Kabilang sa mga unang simbahan sa lalawigan ng Cavite na pinamahalaan ng mga paring sekular mula nang ito ay itinayo. Ipinahayag na mahalagang yamang pangkalinangan ng Pambansang Museo ng Pilipinas 28 December 2020. Ito ang simbahan ng Bacoor. Tingnan niyo naman po. Ayan, si San Miguel Arcangel. Ang laki naman po ng kanyang San Miguel, Pistang San Miguel, Biyernes, ika-29 ng Setyembre 2023, San Miguel Arcangel, kamanlalakbay sa ikatatagumpay. Wow, Brother Alexander Ocampo, Hermano de San Miguel 2023, siya pala yung Hermano Mayor dito sa kapistahan. Ayan po ang laki. Wow, Saint Michael the Archangel, pray for us po. Ito si Padre Mariano Gomez, pari at martir. Pero yung kanyang pagkamartir po ay actually as a hero. Isinilang sa Santa Cruz, Maynila, 2 Agosto 1799. Inordenahang bilang pari 1822. Naging kapilyan ng kapilyana ni Doña Petrona de Guzman, sakristan ng Katedral ng Maynila at pangulo ng seminaryo ng San Carlos. 1822, naging kura paroko ng Bacoor, Cavite sa loob ng 48 na taon. Grabe, ang tagal pala. Basta alam ko po, siya ang pinakahuling Indio na naging kora paroko dito bago dumating yung mga Kastila na pari. Okay. Naging vicario foráneo para sa eklesyastikong lalawigan ng Cavite 1844. Nagtanggol sa karapatan ng mga paring Pilipino. Pinaratangan na isa sa mga nanguna sa pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa sa arsenal ng kuta ng San Felipe sa Cavite. 20 Enero 1872, hinatulan ng parusang kamatayan sa kasong sedisyon at pagtataksil sa bayan. 15 Febrero 1872, sa edad na 72. Uy, naku naman, medyo matanda na, senior na pala siya nung ginarote sila dyan sa Luneta. Okay, 72 years old na siya eh. Binitay sa pamamagitan ng garote kasama sina Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora sa Bagong Bayan, ngayon Luneta, at magkakasamang ibinaon sa isang libingan walang palatandaan sa sementeryo ng Paco. 17 Febrero 1872, napunta na natin yung Paco at saka yung Rizal Park syempre.
Ang panandang ito ay inilagay bilang pagunita sa ika-150 anibersaryo ng pagbitay kay ng Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Okay, ito po yung palatandaang ito. Ayan. So puntahan natin dito. Sana bukas. Ito po ang ganda ng ano ni San Miguel Arcangel. Kilala niyo po ba sa San Miguel Arcangel? Isa siya doon sa mga archangel, syempre. Ayan po, oh, isa siya sa mga archangels na talagang lumaban, nakipaglaban sa mga dark forces. Yan. Okay, at nanalo siya syempre. So, eto. Papasok po tayo sana bukas para makita natin yung loob. Office hours is 9 to 12. Office hours Tuesday to Sunday. Okay. Okay, ayan. Office. Diocese of Imos. Imos na pala ito. Dito sa gilid. I think pwede naman po. Okay. Okay. Good morning po. Swerte natin guys kasi may exhibit sila simula pa noong September 16 hanggang sa kapistahan niya bukas. So, ewan lang kung ano pa nila, i-extend. Basta eto po, lahat ng ito, yes of course, do not touch. Ayan po ang naging damit ni Saint Michael, the Archangel. Ayan po. San Miguel Arcangel de Bacoor. Ayan, ang dami mga San Miguel dito. Okay. Estola nito nakaraang Bacoor Pang Fiesta 2023. Wow, ganda. Do not touch lang daw. Okay. Saint Michael the Archangel, pray for us. Ayan si Mama Mary, mahal na Birhen ng Santo Rosario. Pray for us. Larawan ni San Miguel Arcangel, Pintang Larawan. Ayan. Saint Joseph, pray for us. Protector of the Catholic Church. And of course, isa pa sa mga santo patron natin ay si San Miguel Arcangel. Talagang protector ng ating buong mundo. Ito po yung exhibit, mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ayan oh. Ayan siya. Okay. Pray for us. At ito po ang relikya na bato mula sa kuweba ng aparisyon ni San Miguel Arcangel sa bundok ng Gargano, Italia noong taong Mayo 8, 472 AD. Ay, may bato nga po. Ang mga sagradong relikyang ito ay orihinal na mula sa kuweba ng bundok ng Gargano, Monte Gargano sa Italia, kung saan nagpakita si San Miguel Arcangel. Ang pangako ni San Miguel Arcangel ay natupad mula sa aparisyon at mula noon ang santuario ni San Miguel sa bundok ng Gargano ay namahagi ng mga bato mula sa groto ng mga aparisyon. Ito ay mga tanyag na relikya o sagradong gamit hinggil sa ibang mga sakramento na ginagamit ng mga mananampalataya upang humingi ng pamamatnubay ng kapangyarihang tagapamagitan at upang protektahan sila mula sa mga espiritual na patibong ng dyablo, gayon din mula sa anumang pisikal na pinsala. Saint Michael the Archangel, pray for us.
Ngayon lang po ako nakakita ng mga ganitong kasuotan ni San Miguel Arcangel. Ayan po, oh, napakarami. Kasi syempre, ganyan. Tapos may mga artworks dito. Arcangel. Arcangel. Ayan po. Arcangel. Ayan, ang kanilang exhibit. So, papasok po tayo sa simbahan. Baptistry. Tapos, si Mama Mary, Our Lady of Perpetual Help. Tapos po si Saint Lorenzo Ruiz, nakapistahan niya po today. Bukas po si San Miguel Arcangel. Dito po tayo sa napakamakasay-sayang simbahan ng Bacoor, Cavite, na isang National Heritage Treasure. Ayun guys, siguro bukas sa prosesyon, ito ang gagamitin nila. Pero yung nasa altar, yun po ang original. Okay, may hagdanan pataas pero hindi na natin pupuntahan. Baka pagalitan po tayo. Ayan, basta alam lang natin na sa kampanaryo na iyon na nasa labas, doon po ibinagayway yung kauna-unahang beses na pula ang nasa itaas. Grabe ka-unique yung ating flag, no? Parang ito lang yata ang nakita natin na country wherein malalaman mo kung pulang nasa itaas, times of war, kung blue, peace. Ayan. So, ayan na po. San Miguel Arcangel, pray for us and protect our country. So, prayer ko po, sana bukas ay maging magandang piyesta, kapistahan niyo po. Salamat po sa lahat ng mga milagro at sa lahat po ng mga tinatamasa naming peace because you are protecting our country and our people. Saint Michael the Archangel, pray for us. Guys, meron palang Saint Michael's Institute of Bacoor, Cavite. Yan. Adveniatrinium Tuong. Ito po, dito tayo sa may plaza. Sa gilid po ng, actually, facade eh. Harap na po ito ng simbahan ng San Miguel. Sa harap, Most Sacred Heart of Jesus. Dito po sa maliit na plaza. Ito po yung kanyang, okay, bato, nandiyan. May dati daw pong dome na made of steel. Pero nasira po syempre noong American-Japanese War. At alam niyo po ba, itong simbahan daw po ay ginawa nilang dormitory na ngayon ng mga American soldiers. Tapos yung konbento ay ginawa po nilang isang ospital o infirmary. Tapos ito yung belfry. Yan po kung saan iwinagayway ang kauna-unahang pagkakataon, yung red na nasa itaas. Ayan. Sino ang kawangis ng Diyos? Si Saint Michael. Isang archangel po, isang archangel. So, tabing dagat Barangay Hall. Kasi dati po, talagang tabing dagat na ito. Ngayon, parang hindi na po tabing dagat eh. Ito pala, meron pang maliit na plaza oh. Teka lang.
in the true tradition of their patriotic forebears who fought against foreign domination at the turn of the century, the sons of Bacoor bore arms as members of the fledgling Commonwealth Army and the underground resistance movement during World War II for the sacred cause of liberty, justice, and democracy. This memorial is a fitting tribute to those heroes of the last war, our comrades in arms of Bacoor, whose noble deeds and sublime patriotism shall forever be enshrined in the hearts of our countrymen. So well has it been said that the tree of freedom is nourished at the roots by the blood of its soldiers. Ay grabe, totoo naman po, no? Veterans Federation of the Philippines, President of the Philippines. Sino kaya merong ganyang signature? Marcos ba yan? I'm not sure, ha? Hanapin natin kung kaninong signature yan. Noong 1981. Yan po. So Marcos talaga. Ito po, oh. Ganda. Dito sa side. Ito po, dito ibinagayway. Ayan. They unfurled the Philippine flag with the red on top for the first time. So dito po yun unang nangyari. Ano kaya iyan? Ano po siguro yan eh? Yung sa parang mill, sugar mill. Hindi ko lang po sure. Ito po. O baka sa tubig din yan. Guys, meron din pala silang Hall of Justice, City of Bacoor, Cavite. Ito po, may cover. Gusto ko pong alamin kung ano yun. Po, may nakakaalam po ba kung ano iyan? Hindi ko po alam eh. Tower? Ano po ba iyan? St. Michael's Institute. Tower. Parang may stage siya na dinadausan ng mga programa siguro kasi ito covered court siya sa harap ng Hall of Justice, tapos wala pong nakakaalam kung ano iyon. So parang watchtower din po yata ng mga panahon ng mga Hapon o kaya Amerikano pa, hindi natin alam. Saan kaya yung dome? Dati po kasi merong steel dome dito pero nasira nung panahon ng mga American-Japanese War. Binomba ng 18 shells, sabi. Opo, Angelus na po. Ayan po, oh. So, dati daw po merong steel dome. Pero syempre, nasira po yon during the American-Japanese War. Kasi imagine niyo po, grabe. Basta yung mga American soldiers po talagang ginawa nilang ano yan. Okay, garrison yung itong Belfry Tower. Tapos, meron pang isang tower doon. Hindi ko lang po sigurado. Baka iyon pa. At dati daw po ay nakaharap yung door na ito. Yung door na yan ay nakaharap daw po dati doon sa kabila. Pinapasok daw po ng tubig dagat. Kaya inilipat dito ni Fray Mariano Gomez para dito nakaharap. Dahil ito po, walang tubig. Doon sa kabila yung tubig dagat. So, ibig sabihin po, ano na pala yan? Dagat na pala. Diyan sa kabila, sa likuran. So, eto na po ngayon. At sasakay na po tayo. Babalik na tayong Maynila. Sasakay tayo papuntang Baclaran. Bukas pa po yung kapistahan dito. Pero ngayon na po ako pumunta para hindi na po tayo mapasama sa napakaraming tao po siguro. Ayan.